mapuspos kayo ng makalangit na kabiyaan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos naway managana sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailan naman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ibigay ninyo ang kay Cesar ay kay Cesar. At ibigay ninyo ang sa Diyos para sa Diyos. Kaya nga, mapalad ang kumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Aking nga iniibig na mga kapatid, ang wika sa hantong kasulatan, ang lahat ay posible, magaganap sa dakilang Panginoon. Ito, aking binitiwan sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Sapagkat ang tao ay naghahanap ng tanda at patotoo na nanggagaling sa kaitaasan. Ang lahat na ay magaganap. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid, magkaroon kayo ng isang pananampalatayang tapat at totoo at walang pag-alinlangan sa harapan ng dakilang Panginoon. Isang pananampalatayang kalapit ang paggawa. Kung kaya nga at o aking nga iniibig na mga kapatid, anuman ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng dakilang Panginoon. Aking nga iniibig na mga kapatid, papaano ninyo palalakasin ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon? Ang wika ng ilan ay gumawa ng kabutihan. Tama, aking na iniibig na mga kapatid. Paano kayo magkakaroon ng sapat na sandata na sa inyong panlaban sa mga suligi ng kadiliman, sa mga tukso at hamon ng buhay? Aking may iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga ang tao ay dapat tumaan sa apoy. Ang tao ay dapat dumaan sa tinik na daan. Ang tao ay dapat umakyat sa matarik na bundok o aking na iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang mga aralin ng buhay, ang siyang magsisilbing, ang tao ay natuto na sa kanyang kalagayan, natuto na sa kanyang pag-aaral. Aking mainiibig na mga kapatid, pakaisipin ng bawat isa sa inyo sa mapalad na umagang ito. Katotohanan nga ang karanasan. Ang siyang pinakamagbuting guro na siyang mag-iiwan ng magandang aralin sa tao. Ang mga tiisin sa buhay, yan ang magpapaunlad ng inyong mga espiritu. Ang mga pagsubok aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, habang kayo'y nabubuhay at nakikitalad sa mundong ibabaw, aking na iniibig na mga kapatid, ang lahat ng mga yan, isang kapin ng buhay, ang lahat ng mga yan ay kakambal na inyong pagsilang sa mundong ibabaw. Dumating kayo sa mundo na nag-iisa at umiiyak kayong mag-isa at babalik din kayong mag-isa kung saan kayo nanggaling o aking na iniibig na mga kapatid. At kayo,
Hindi na kayo namumuhay na mag-isa. Namumuhay kayo sa lipunan ng mga hugis. Namumuhay kayo sa iba't ibang uri ng antas ng tao o aking may niibig na mga kapatid. Bilang isang mag-aaral, isang mananampalataya sa harapan ng dakilang Ama, gawin ninyang nararapat. Ang isang espiritista natuto ay magsisilbing buhay na modelo sa mga kaluluwang na sa inyong kapaligiran o aking na iniibig na mga kapatid. Sa matagalan niyong pag-aaral, masasabi ba ninyo sa mga sandaling ito? Sa biyayang sa inyong mga kamay o aking may iniibig na mga kapatid, maaari na kaya humarap sa mga hari. Maaari na kaya kayong isugo sa gitna ng mga lobo. Maaari na kaya kayo maghandog ng kaliwanagan doon sa mga kaluluwang nasa kadiliman. Aking nga iniibig na mga kapatid, kung kaya nga ang mga aralin ng buhay ang sa magpapalakas at magpapatibay ng iyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Katulad sa Apostol Pablo, ano ang kanyang pinanghahawakan sa kanyang paglalakbay sa mundong ibabaw? Marami niyang tiisin na naranasan. Sukdulang nang ang kanyang buhay ay maputi. Subalit aking may iniibig na mga kapatid, sa kanyang katapangan at ang kanyang handata ay walang iba kundi ang patotoo at patotoo ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, naway sa inyong pag-aaral na yan sa loob ng patron ng diwa. Matularan ninyo isang Apostol Pablo, taglay ang katapangan ng isang apo. Katapangan, hindi pantao, kundi ang kanyang katapangan ay nanggagaling sa dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, sa inyong pagpalad, sa mundong ibabaw, o aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, kayo ay magsisilbing ilaw sa kadiliman. Ang inyong pananalita ay magsisilbing asin sa inyong kapwa, aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, sa mga sandaling ito, magnilay-nilay ang bawat isa. Suriin ang inyong sariling ako. Kung kayo nga ay sa pananampalataya, at kung kayo nga sa pananampalataya, lumakad kayo ayon sa Espiritu na may karunungan sa labas ng bakuran ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, sa kabila ng kahigpitan ng buhay sa kasalukuyan, ang laging paalaalasin ng kaitaasan, huwag kayo makalimot, manalangin at manalangin lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, ang sulat ni Apostol Santiago, Kapitulo 1, 2 hanggang 4. Pakibasa. Aking mga iniibig na mga kapatid, kailanman hindi kayo pagkukulangan ng dakilang Panginoon. Ang lahat ay mayroong kasapatan sa inyong mga kalagayan. Magpatotoo lamang kayo at magpatotoo kayo at maging matapat kayo mananampalatayang tapat na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ang aking pamamaalam, basahin Efeso 6, ang huling 3 sitas. Pakibasa. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa sa umagang ito, mga minamahal kong mga anak, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig
na mga anak ng Diyos. Naway, huwag kayong magmamaling sa inyong mga pananampalataya upang ang lahat ng inyong kahilingan sa kaitaasan ay ibababa sa bawat isa. Upang inyong malaman na ang Panginoong Hesukristo ay laging pumapatnubay sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Mga nilamahal kong mga anak, naway huwag ninyong kalilimutan na ang lahat ng ito. Yan ang magbibigay sa inyo ng tamang daan patungo sa kaitaasan upang kayo'y pagkalooban ng mabuting kalagayan, mabuting paghingi sa kanyang pangalan. Sapagkat ang Diyos ay laging pumapatnubay sa bawat isa upang kayo'y pangaralan sa lahat ng oras. Nalalaman ninyo na ang lakas ng inyong pananalig sa Panginoong Hesukristo ay lagi lang pumapatnubay sa bawat isa sa inyo. Ang bawat isa tunay na mananalig sa kanyang pangalan upang kayo'y laging gabayan sa lahat ng oras ng inyong pangangailangan sa inyong mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu upang kayo ay patnubayan sa lahat ng oras. Kayo ay namamalagi sa pangalan ng Panginoong Hesus upang kayo ay pagkalooban ng maraming biyaya sa inyong mga buhay. Lalong-lalo na sa araw na ito, mga minamahal kong mga anak, na ang lahat na ito'y salita ng Panginoon upang kayo'y patnubayan ng banal na Espiritu Santo, na ang lahat ng inyong kahilingan sa inyong buhay ay pinagkakaloob sa inyo. At nalalaman na ninyo na kayo ay lumalakas. Kayo ay naninindigan sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at siyang namamalagi sa inyong mga puso, damdamin at kalooban upang ituro sa inyo ang dapat ninyong gampanan, dapat ninyong gagawin sa araw-araw. Sapagkat ang Diyos ay nananatili sa bawat isipan ng mananampalataya kung kayo na nga ang tunay na nananalig sa kanyang pangalan. Magpakatatag kayo, mga anak, sapagkat ang Diyos ay Espiritu na siyang magbibigay sa inyo at diktahan ng bawat isang nananalig sa kanyang pangalan kung ano ang dapat ninyong gagawin sa araw-araw. Nalalaman ko ng bawat isa binigyan na ng pagkakataon upang ituro sa inyo ang lahat ng naaayon sa inyong kagustuhan, naaayon sa kanyang kalooban at inyong tinatanggap na kayo ay laging malakas sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ang banal na Espiritu Santo. Magpakatatag kayo, mga anak. Manalig kayo sa kanyang pangalan na walang alinlangan upang kayo'y makapagpatuloy sa inyong mga inaasam-asam sa inyong mga buhay. Dahil alam ko ang bawat isa tunay na nananalig sa kanyang pangalan upang ituro sa inyo ang dapat na gawin ninyo sa araw-araw dahil ang Espiritu ng Panginoon ay tunay na maliwanag na kayo ay dinidiktahan kung ano ang dapat ninyong gagawin sa araw-araw na ang lahat ninyong kahilingan sa inyong buhay ay nararamdaman ninyo ang tunay na biyaya ng Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong pababayaan ang linas ng banal na Espiritu Santo sa inyong buhay
dahil yan ang magtuturo sa inyo, magbibigay sa inyo ng lakas sa araw-araw, sapagkat ang Diyos ay matibay sa inyong mga buhay upang kayo makapagpatuloy sa inyong mga inaasam-asam sa inyong buhay. Manalig kayo, magpakatotoo kayo upang ang Diyos ay lagi kayong papatnubayan sa araw-araw. Magpakalinis kayo, magpakatatag kayo sa lahat ng inyong kahilingan sapagkat totoo ang lahat ng ito na kayo'y manganak ng tunay na mananampalataya at manalig sa kanyang pangalan ngayon at magpakailan pa man. Paalam sa inyong lahat. Ako'y si Apostol Juan Bautista upang maghari sa inyo ang kapayapaan, kalwalhatian ngayon at magpakailan pa man. Ay Diyos. Ako'y si Apostol Juan Bautista. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama. Ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan pa man. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Pumarito ang dakilang Panginoong Diyos upang maglingkod, upang ibahagi ang mga karunungan, mga katotohanan, at ipadama ang pag-ibig, ang pag-asa, ang kapayapaan sa lahat at bawat isa. Pumarito ang dakilang Panginoon para sa mga nahihirapan, sa mga makakasalanan, sa mga taong ang pag-asa ay hindi na makita mula pa noong una hanggang sa kasalukuyan. Pumarito ang dakilang Panginoon upang ipakilala ang tunay na katotohanan na siyang hinahangad ng bawat isa sa paaralan na inyong tinutumpahan. At ito ay nagaganap hindi lamang nung una hanggang sa kasalukuyan. At kung ito ay inyong nalalaman sa inyong mga sarili, aking mga iniibig, ano ang kinakailangan gawin? At nasa anong kalagayan ng isang ako? At sa bawat isang narito, at ipinagkakalob ang kanilang mga sarili, ay nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangan gawin at kung ano ang kalagayan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Kayo baga ay naroroon sa kalagayan upang maglingkod sa inyong kapwa? O kayo baga
ay naroon sa kalagayan na kinakailangang alalayan, nawawala ng pag-asa, nagkakaroon ng pagkakasala sa kanilang mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano mang kalagayan ang nagaganap sa isang ako, naway ang tunay na layunin ng dakilang Ama ay naririyan sa inyong kaisipan, damdamin hanggang sa inyong kalooban. Sapagkat tunay na ang layunin ng dakilang Panginoon na ang bawat isa ay makarating, makasusunod sa daan na itinuro at ibinahagi ng dakilang Panginoon. Kung magkagayon aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang tungkulin na iyan ay nasa inyong harapan, nawa ito ay magpatuloy at may bahagi ng bawat isang kanilang mga sarili ng buo. Walang pag-aalinlangan na gumawa ng mabuti at naayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. At kung kayo ay nasa kalagayan na nawawala ng pag-asa, patuloy na nakagagawa ng kasalanan, humihiwalay sa ubasan ng dakilang Panginoon, naway ang bawat isa ay magsumikap, magtiyaga, at ibahagi rin ang kanilang mga sarili ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung magkagayon, kung ang mga bagay na ito ay inyong maisagawa, maisabuhay, tunay na ang pamana ng dakilang Panginoon ay ibabahagi sa harapan ng lahat ng mga tunay na naniniwala at nananampalataya sa pangalan ng dakilang Panginoon. Tunay na ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon, binigyan ng kalayaan upang mamili kung ano ang kanilang tatahakin sa sanglibutan. Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid ay naroon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Naway ang inyong mga layunin ay naroon sa banal na layunin ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat pag-akbang ng inyong mga paa ay naroon sa kabutihan, sa kabanalan, sa kababaang ito. Sapagkat dito nag-uumpisa ang tunay na pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung ang bawat isa ay gumagawa ng naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon, tunay na ang pag-aaral, ang pagsubok na dumarating sa isang ako, tunay na ibabahagi, ipapakita sa lahat at bawat isa. Subalit naway ang mga pagsubok o pag-aaral na dumating sa isang ako ay hindi hadlang upang kayo ay tumigil, upang kayo ay mabigo at mawala ng pag-asa, upang maiwalay sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, naway ang mga pag-aaral, mga pagsubok na dumating sa inyong buhay, naway ito ay maging sandata
upang lalong maging matatag ang inyong pananampalataya, upang lalong kayo ay sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon. At higit sa lahat, magawa ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan mula noon hanggang magpakailanman. Ito ang pag-aaral na sa inyo ay binabahagi at ipinapakita, ipinapakilala ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat hindi lamang dito natatapos sa loob ng inyong lunduyan ang mga pag-aaral na dumarating sa isang ako. Ang tunay na pag-aaral ay nasa inyong mga sarili. Ang tunay na karunungan, ang tunay na pag-unlad ay nakasalalay sa inyong pagsusumikap, pagtsatsaga, at pagbibigay ng panahon sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung magkagayon, kung ito ay inyong nalalaman sa inyong mga sarili, naway ang bawat isa ay palaging naroon sa mga utos, sa mga halimbawa na sa inyo ay pinaghalo at ipinakita at ibinigay ng mga banal na Espiritong mga alay sa araw-araw ninyong buhay o paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Ito ang bahagi, ang tinapay ng buhay, ang mabuting balita na sa inyo ay pinagkakalo ng kaitaasan. Muli pinagkakalo ang isang lakas, ang isang liwanag. Maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababang loob, mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagtulong, Espiritu Santo, ng katotohanan, Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang tao nga sa kanyang kalagayan ay naroon ang kalayaan na ipinagkaloob mula pa nang sa kanyang pagsilang. Kung paano nakita niya ang liwanag sa pagmulat ng kanyang mga mata at naroon ang unang uha ng pagluha at ganun din kung paanong nanahan sa kanyang damdamin ang isang damdamin na pagtupad ng kanyang tungkulin. At ganun din kung paano ang kalayaan na iyan, iba't iba ang mananahan sa kanyang kaisipan, lalo't higit nga sa kanyang damdamin. At kayo na malaon nang nakikipag-aral sa loob ng patong ito, naway maging maingat kayo sa inyong mga kalagayan, lalo't higit sa lahat sa anumang nananahan sa inyong mga puso at sa inyong mga kaisipan. Sapagkat ang Diyos sa inyong mga kalagayan ay patuloy at patuloy ang paglilinis. Patuloy at patuloy ang gabay at mga aral na ibinababa upang sa inyong kalagayan na naroon ang maraming tukso na lagi na'y nagiging dahilan kung paanong ang taong ang pag-ibig na kailangan manahan sa kanyang puso ay nawawala at ang mga bagay na negatibo tulad ng galit, kalungkutan ay napapalitan ng pag-ibig na di bagat itinuturo lagi na at ipinakita ng isang Hesukristo na kung saan naroon at ipinakita ang bawat aral na mayroong ang tunay na Diyos na lumalang sa lahat at bawat isa at ang mga halimbawa kung paano maging mabuting tao, kung paano maging mabuting mag-aral, kung paano maging mabuting tagasunod. Di bagat marami na ang patotoo.
Bakit nangyayari pa na ang tao sa kanyang kalagayan dahil sa naroon ang kanyang kalayaan, ang malabis na pag-ibig sa kanyang sarili? Oo, malabis na pag-ibig, sapagkat nalilimutan niya kung paano nga ba siya nilikha ng Diyos, na isang ang mag-aaral, natutupad at tutupad ng kanyang tungkulin, anuman ang dumating sa kanyang pagkatao. Bakit nagkakaroon ng panghihina, ng panghihinamad? Sapagkat ninanais ng katawang lamang iyan ang maraming kasiyahan at kagaangan na tunay nga na sa kalagayan ng katawang lamang iyan ay iniibig ng lahat at bawat isa. Ngunit ang tunay na kasiyahan at kaligayahan ay madarama sa kapayapaan na ibinibigay ng kaitaasan. Ang sanglibutan ay magulo. Ang sanglibutan ay punong-puno ng maraming pag-aaral. Kung iibigin ninyo ang sanglibutan, magkakaroon baga kayo ng kapayapaan? Kung nanaisin nyo ang mga bagay na nasa sanglibutan, mananatili ba kayo sa pagkapit sa puno ng ubas? O bibitaw kayo at duroon kayo sa mas marami pang bagay na hahangarin ng inyong mga sarili? Walang nakababatid ng tunay na layunin at isipin ng tao kung hindi ang Diyos. Maraming gawain ang tao na sa inaakala niya ay karapat-dapat at mabuti, ngunit sa harapan ng Panginoong Diyos, naroon nga ba ang tunay na kabutihan? Naroon nga ba ang tunay na paggawa o ito ay nababalutan lamang ng maraming pagkukunwari, ng maraming bagay na mas higit na hinahangad ng kanyang sarili? Ang pag-aaral sa loob ng paturang ito ay tunay na pagbibihis ng bagong kasuotan, sapagkat sa pang-araw-araw na pakikipamumuhay ng tao, naroon nadurumihan at nadurumihan ang kanyang kasuotan, kung kaya nga ang paglilinis ay patuloy na ginagawa, hindi lamang sa tao kundi sa kapaligiran. At nawa makiayon kayo sa mga kaganapan na nagaganap sa inyong mga pagkatao at ganun din sa inyong kapaligiran, sapagkat ang lahat ng iyan ay may kapahintulutan. Ang lahat ng iyan ay pagbabalanse sa inyong kapaligiran, kung paano ang daigdigang ito na inyong ginagalawan ay naroon ang maraming bagay na magaganap na hindi man iibigin ng tao. Ito ay may kapahintulutan. Kung kaya nga sa inyong mga kalagayan, maiging maingat nawa kayo, aking uulitin, sa lahat ng bagay na inyong isasagawa. At ganun din, higit sa lahat, ang mga bagay na inyong iniisip at ihahatid ninyo sa inyong kapwa at sa inyong kapaligiran, sapagkat yan ay pawang mga lakas ay pinagkalob sa inyo ng kaitaasan. Kung kaya nga, ang lakas na iyan, naway maipagkalob nyo ng may kabutihan, ng may kababaan, at ng may pag-ibig, upang sa gayon, ang sangdaigdigang ito ay magkaroon ng kapayapaan na hinahangad ng lahat at bawat isa, na kung sa kanilang kalagayan ay marami silang tinutuklas, ngunit ang makapagbibigay lamang ng kasagutan ay ang kaitaasan. Sa bawat pag-aaral ng tao, naroon ang pagtuklas. Sa bawat paghakbang ng kanyang mga paa, naroon at hinahanap niya ang tunay na kanyang patutunguhan. Sa bawat pagkurap ng kanyang mga matang iyan, nakikita niya ang bawat galaw ng kanyang kapwa, ng kanyang kapaligiran, at nawa, una niyang makita ang kanyang sarili
at una niyang itama ang kanyang mga gawa upang sa gayon ang lahat ay maging mabuting halimbawa. At kung kayo ay magiging mabuting halimbawa, marami nga ang mga kaluluwang iyan na lagi na naghahanap ng liwanag ay makasusumpong sapagkat ang kabutihang gawa at mabuting halimbawa ay tulad nga ng isang liwanag, ng isang ilaw na lagi na aakay at makakahalina sa inyong kapaligiran. Aking mga minamahal na mga kapatid, mahabang panahon na ang inyong pakikipag-aral at marami na rin iba't ibang karanasan ang dumating sa inyo at nawa ang karanasang iyan ang makapagpatatag sa inyong pananampalataya at hindi ito ang makapagpapahina at lagi na ngay binabanggit ng aking mga minamahal na mga kapatid ang pagkatisod, pagtalikod sa isang pananampalataya na tunay nga na binubuksan sa lahat at bawat isa upang sa gayon ang tao ay tuluyang makakalag sa tinatawag na kamangmangan. At kung makakalag ang taling iyan, wala nang magiging mabigat kung hindi ang lahat ay maisasagawa ng may kalinisan at may kaayusan. Aking mga minamahal na mga kapatid, kung paanong nilikha nga kayo ng Diyos na nagmula sa Kanya, naway magturingan kayo ng tulad ay isang magkakapatid at magtulungan kayo ng tulad sa isang pamayanan na kung saan naroon ang pagkakaisa, sa isang tahanan na naroon ang pag-ibig, na isa-isang paaralan na naroon ang maraming karunungan. At nawa, ang lahat ay lalong magsikap, lalong magpakasipag sa pananalangin at sa pakipag-aral upang sa gayon, anumang mabigat ay magiging magaan. Hanggang dito ako at muli ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Pedro Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Aking ang mga iniibig, sa bawat pagkakataon na kayo'y tinawagan ng kaitasan, naway kayo'y magsipagbangon sa inyong mga higaan ng walang pag-atubili, na ang bahagi ng paglilingkod sa dakilang Panginoon ay maging kasabikan sa inyong kalagayan. Sa anumang oras ng inyong pamumuhay sa sanglibutang ito'y laging mauuna ang dakilang Ama. Nang inyong pag-iisip at damdamin ay isa lamang ang maging nais. Kung hindi ang makatupad ng kagustuhan ng dakilang Panginoon sapagkat ito ang karapat-dapat. Bilang kawangis ng dakilang Diyos at kamanggagawa sa kanyang ubasan. Ang bahagi ninyo bilang isang mananampalataya ay tunay na kinakailangang kakitaan ng kasipagan sa inyong mga kalagayan. Hindi lamang sa panahon na kayo'y nangangailangan na tumatangis,
kung hindi sa bawat pagkakataon ng inyong puso ay may sapat na lakas upang gawin ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat tunay na ang panahon ay nag-aatubili rin. At sa mga bahaging nakalatag sa inyong harapan na tunay na sumusukat ng pananampalataya, kinakailangan ng bawat isa ay laging handa upang huwag kayong madarang, lumiko, magkaroon ng piring ang mga mata, kung hindi bagkus ay iisa. At kailanman hindi magmamaliw ang inyong patutunguhan, at ito ang daan patungo sa kalangitan. Kaya't ariin ninyong ginto ang mga pagtitipong tulad nito, aking mga iniibig. Na anuman ang inyong gawain ay maiwan sa inyong mga tahanan, gaano man ito binibigyang halaga ng sanglibutan. Walang hihigit sa halaga ng inyong paglilingkod sa harapan ng dakilang Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay, mula sa kanyang pagkakalikha hanggang sa kaibuturan ng kanyang layunin, ang bahaging ito'y umiikot lamang sa pagkakataon upang ang bawat espiritu ay mabigyan ng pagkakataong makapaglingkod at gumawa sa harapan ng dakilang Diyos. Kaya't kayo, aking mga iniibig, magpatuloy kayo sa inyong gampanin. At hayaan ninyo na dumaloy sa inyo ang kaibuturan ng kaluwalhatian ng dakilang Ama. Na hindi tinitimbang kung ano ang kinakailangan niyang bitbitin, kung hindi naroroon ng kagustuhan ng inyong mga puso. Sapagkat ito ang kinakailangan upang ang inyong mga sarili laging maging handa. At kailanman hindi magkaroon ng pagkalito sa kanyang paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. At bago ako lumisan, aking mga iniibig, muli ang pagkakataong ito ay pinagkakaloob sa bawat isa upang damhin ang kapayapaan, ang kabiyayaan at pag-ibig ng Diyos na sa inyo ay ipinaghanda sa mapalad na umagang ito. Bidyente, magpakatalino kayo ng may pag-ibig, maging handa sa tuwina at huwag kalilimutang laging maging kaisa ng dakilang Panginoon upang ang kapayapaan na hinahangad ng inyong mga puso maging sa inyong kapaligiran ay hindi magmaliw. At ang kabiyayaan ng Panginoon na ipinagkaloob sa inyong mga palad ay maging sangga sa anumang pagnanais na mayroon ng sanglibutang ito ay mapalitan ng pagnanais na makalangit na walang higit
na makakapantay kundi ang makapaglingkod ng buo sa harapan ng dakilang Diyos. Gamitin ninyo ang kalakasan na sa inyo'y pinagkaloob, hindi lamang sa mga pangsariling naisin, kung hindi sa bahagi ng espiritual, upang parati ang dakilang kaitaasan kasama ng mga kabatlayaan at ng Panginoon ay laging magbigay ng kahabagan sa inyong mga puso. Muli, ang kapayapaan ng dakilang Panginoon ang sa inyo ay mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabahagi sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Aking mga iniibig na mga kapatid na tumatanggap ng kabiyayaan na nagbubuhat sa kaitaasan, na tumanggap ng isang buhay at inaaring ito ay bahagi ng Panginoon. Ang bawat isa sa inyong kalagitnaan ay pinagkakalooban ng isang uri ng kapayapaan, ng kaliwanagan at kalakasan na hinihingi ng lahat at bawat isa. O aking mga iniibig ng mga kapatid, katotohanan ng aking sinasabi, na bago pa man ang bawat isa ay dumalangin sa inyong mga isip at puso ang dakilang Panginoon ay pinagkalooban ng lahat at bawat isa ng inyong mga pangangailangan. At sa katotohanan ito, aking mga iniibig, ay nakadarama pa ba ang bawat isa ng pag-aalinlangan, ng panghihina, ng kalungkutan sa inyong mga kalagayan? Sapagkat kung inyong nauunawaan ang pag-ibig ng kaitaasan ay wagas at puspos ng pagbibiyaya, ang bawat isa sa inyong kalagayan ay hindi kailanman mag-aatubili na ihandog ang kanyang sarili ng may kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi kailanman magkakaroon ng pag-aalinlangan na kayo ay hindi makasabay sa ipinagkakaloob ng sanlibutan, sapagkat ang inyong kabuuan ay nakauunawa na ang tunay na buhay at ang tunay na pag-aaral ay ang pagkakaloob ng inyong mga sariling kabuuan sa harapan ng dakilang Ama at inyong nauunawaan ang dakilang layunin ng Panginoon na ang bawat isa ay hindi manatiling mga mangmang bagko sa kaparaan ng ipinagkakaloob ng kaitaasan. Ay kayo ay nauunawaan ninyo sa inyong mga sarili ang kahalagahan ng pag-aaral at pagtuklas ng karunungan ayon sa Espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid,
sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral. Ay inyong ang daladala, ang liwanag, at ang hiningang nagbubuhat sa dakilang Panginoon. Nauunawaan ba ng bawat isa ang kapakinabangan ng mga bagay na ito sa inyong buong kaakuhan? Nauunawaan ba ng bawat isa ang layunin ng buhay na ito? Ng bawat isa sa inyong kalagayan ay hindi mananatili na kayo ay sumusunod, nakikinig, sapagkat ang bawat isa ay pinapaunawa sa inyo na ito na ang panahon ng paggawa. Ito na ang panahon na kung saan ang bawat isa ay kinakailangang gampanin ng tungkuling ipinagkaloob ng kaitaasan, na kinakailangang tumuklas na mga aralin ayon sa turo ng mga banal na Espiritu. Ito na ang panahon o aking mga iniibig, na kayo ay pumaroon doon sa daan na inilatag ng isang Kristo at kayo ay sumunod at gumawa ayon na rin sa nilalayon ng dakilang Ama para sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga ano ang aking unang banggit, anumang pangangailangan ng bawat isa ay ipagkakaloob sa kung sino man ang handang tumanggap ng pag-aaral na ipinakikilala ng dakilang kaitaasan. At kung sino man ang nakauunawa at nagpapatuloy ng pag-aaral sa kaniyang kalagayan, ay itinuturing na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Kayo baga o aking mga iniibig na pumaparito sa piging ng dakilang Panginoon ay handang magpatuloy at magpatuloy sa kabila ng mga bagay at kakulangan ng bawat isa dito sa sanglibutan. Kayo baga ay handang maglingkod kung ang bawat isa sa inyo ay kinakailangang bitiwan ang inyong mga nakasanayan at karanasan na naipon dito sa paturuan ng buhay. At kayo ay maging kabahagi ng kanyang lupon o aking mga iniibig, na magpapahayag ng bawat salita, ng bawat pag-ibig na kanyang ipinakilala sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga ano ang inihiling ng kaitaasan o aking mga iniibig, ang kahandaan sa lahat ng pagkakataon, na ang bawat isa na kung kayo ay haharap sa dambana ng dakilang Ama, ay bitbit ninyo ang kalinisan ng inyong mga puso, ang kabutihan ng inyong mga damdamin, kalooban at kaisipan, at ang kahandaan na kayo ay magiging ilaw, hindi lamang nananatili sa inyong mga sarili,
kundi ang ilaw na sumasabog at nauunawaan at nagtataglay ng isang buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang aking munting bahagi sa mapalad na orasang ito. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa. Ako ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay ang kasipagan ay nasa inyo ayon sa pananampalataya sa isang dakilang Panginoon. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, sa bawat paggalaw ng panahon, tunay nga, maraming dumaranas sa buhay. Maraming pinagdadaanan na ito ay tunay na pangyayari. At sa dating pang panahon, ang bawat isa ay susubukin. Sapagkat ang pananampalataya ay laging gumagalaw sa bawat isa. At ito ay hindi natutulog kung hindi bagkos ang bawat isa ay ginigising ang kamalayan. Maraming nagkukulang sa paggawa. Maraming nakakalimot sa panalangin. Tunay na ang paggalaw sa libutan ay malaking bahagi sa buhay ng bawat isa. Kaya't ang pag-aaral na lagi sa inyong binibigay ay mga paalala, mga binibigkas upang nang sa ganon, magbalik pananaw sa bawat kalagayan na kung papaano ang paglimot ng bawat isa ay huwag namang mangyari kung hindi sa pamamagitan ng mga pagsubok. Tunay nga, aaralan ng bawat isa upang nang sa ganon, maalala niya na mayroong isang Ama na lumikha sa pamamagitan ng Espiritu. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat pag-aaral ay mayroong baitang-baitang. Ngunit sa kalagayan na nakakalimot, ano nga ba ang kalalagyan? Ngunit kayo, nagpapakita ng kasipagan, nagpapakita ng karunungan ng kaitaasan, ipagpatuloy nyo. Maging anuman ang danasin nyo sa buhay, sapagkat tunay nga, mahirap maabot ang kalooban ng dakilang Panginoon, ngunit magaang sa kalagayan ang gumanap para sa isang dakilang Ama, sapagkat tunay nga, kung ang pananampalataya ay buo, walang sino man na makadaranas ng hirap kung hindi bagkos ang kaligayahan sa bawat puso ay nandoon, sapagkat gumaganap ng mayroong katapatan sa isang dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, nalalaman niyo ang pag-aaral ay hindi lamang dito sa sanlibutan, maging sa kaitaasan,
mayroong pag-aaral na ito ay dinadaluhan ng bawat kasangkapan. Kaya di pagpatuloy nyo ang pag-aaral upang nang sa ganon, anumang mayroong pangyayari sa sanglibutan ay hindi kayo maligalig kung hindi bagkus payapa ang iyong kalagayan na nanampalataya sa dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, walang sino mang pinabayaan ng kaitaasan ang mga tapat na mananampalataya. Naglilingkod ayon sa kawang gawa, nagsisikap upang nang sa ganon, maging anuman ang kalooban ng dakilang Panginoon, ipinagpapasalamat, ipinapanalangin ang bawat kapatiran. Mga inibig kong mga kapatid, sikapin ninyo na hindi kayo mawala sa inyong mga kaisipan, kung hindi bagkus, buong puso't isipan nyo ay laging nakatanaw sa kaitaasan ng upang nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ay tunay nga na lagi sa inyong bago ang inyong mga naririnig. Sapagkat tunay nga kasiglahan at kasiyahan ng isang manampalataya na marinig ang mula sa kaitaasan. Sapagkat ang mga aral na yan ay nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Nagbibigay lakas upang nang sa ganon na kayo na matagal nang nag-aaral simula pa ng una ay naranasan nyo na ang pagkapala ng kaitaasan. Nandun na kayo sa isang tamang pag-aaral na sa ganon ay higit pang inaaralan upang maituwid pa ang mga pagkukulang. Sapagkat tunay nga, walang perpekto. Dito sa sanglibutan, iisa lamang ang isinilang na perfecto, kung hindi ang dakilang Panginoon. Kayo, na bilang mag-aaral, ganapin ninyo ng buong puso ayon sa inyong mga kalagayan. Sapagkat tunay nga, ang mga pagsubok na yan, na sa bawat titik na dumadaan, tunay nga ang himay-himayin ninyo ayon sa diwa, upang nang sa ganon, hindi kayo masaktan. Sapagkat tunay nga, ang titik na ay mapatay, ngunit ang diwa ay bumubuhay. Kaya doon kayo sa isang kaluwagan na binigay ng dakilang Panginoon sa inyo, na inyong akapin buong puso nang sa ganon. Ang anumang pagtangis sa buhay ay hindi niyo maranasan. Sapagkat hindi nagkukulang ang kaitaasan ni kailanman. Kayo, na bilang mag-aaral ay nagkukulang. Minsan ay nalilibang sa mga tinatangkilik, ngunit nagbabalik buong puso para sa Panginoon. Ipagpatuloy niyo ang mga bahagi na para sa Panginoon, nang sa ganon, kayo ay hindi lamang bumibigkas ng matatamis na mga palita, kung hindi bagkus ginagawa ninyo ayon sa gawaing kabanalan. Ito ang hinihintay na higit pa sa bawat isa ng kaitaasan upang magkaroon ng pagkakaisa sa gawain, sapagat ang Panginoon ay nagbata. Ganon din ang pangyayari sa bawat manampalataya. Magbabata ang bawat isa upang nang sa ganon, kung mayroon mang pinagdaanan ng kataas-taasan, pagdadaanan din na ang bawat manampalataya ang anumang bahagi sa buhay na hinaharap. Oo, nandoon, naramdaman ng isang laman ang mga kirot. Ngunit ang isang espiritu ay umuunlad ayon sa pagkasakripisyo. Nandoon ang bunga na inahanap, na itinatalaga ng dakilang Panginoon sa bawat nagtatagumpay. Kaya't huwag mag-alinlangan sa mga bagay na sa inyo'y pinagkaloob ng kaitaasan upang gampanan ng inyong buong puso
ipagkaloob ninyo ang sa inyo'y binahagi ng kaitasan upang sa maraming kaluluwa kayo ay makatulong at makagawa ng ayon sa kabanalan. Mga iniibig kong mga kapatid, alisin ninyo ang galit pag dumarating ang pagsubok. Kung hindi bagkus, masihan kayo sapagkat ang Diyos ay nakaalala sa bawat isa. Ang Diyos ay nagpapaalala doon sa mga naliligaw na landas. Nandoon palagi ang pahiwatig ng dakilang Panginoon upang nang sa ganon, huwag niyo nang ituloy ang anumang bahagi ng hindi maganda o hindi magbalik loob sa pangalan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, ang bahagi ng pag-aaral ay tunay nga mayroong sakripisyo at mayroong karunungan. Kinakailangan ang isang matalinong manggagawa ay tunay nga na kailanman ay ito ay hindi maliligaw ng landas sapagkat nalalaman niya ang isang layunin ng kaitaasan upang gampanan ng isang manampalataya. Kaya't doon kayo sa laging nag-aaral upang nang sa ganon ang karunungan ng kaitaasan ay mapasa inyo nang sa ganon kayo ay matuto ng maraming bagay nang sa ganon hindi kayo na lagi na nagtatanong kung hindi ibinabahagi ninyo ang karunungan ng kaitaasan na tulad sa isang Kristo na sumunod sa kalooban ng dakilang Ama na kung papaano ibinahagi at inihayag sa maraming kaluluwa at doon sa inyong kalagayan ay tunay nga na kayo ay magbahagi din upang nang sa ganun ang kalutian na mula sa kaitaasan na ito ay maibaba at maramdaman ng bawat isa at makatulong sa anumang gawain at gampanin sa buhay espiritu. Mga iniibig kong mga kapatid, sikapin ninyo na ang dakilang Panginoon ay laging nasa inyo at kayo ay manampalataya na hindi sumusuko kung hindi bagkus. Kayo ang tunay na manampalataya ng dakilang Panginoon na nagbabahagi ng mula sa kaitaasan. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang lagi nang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig ng mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng pakikipag-aral, tunay na ang bawat isa sa inyo ay naghahangad ng isang aralin na nauukol sa mga pagnanasa at naisin ng dakilang Panginoon. Sa bawat isa sa inyo na mayroon ng kaunawaan sa mga bagay na mabuti dito sa sanglibutan. Katotohanan ngang ang isang mag-aaral na lumalakad at sumusunod at nakagagawa ng isang kabutihan ay tunay ngang ito isang hakbangin ng isang mag-aaral upang nang sa gayon mapabuti ang kanyang sariling kaakuhan
sa paglalakbay dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, na anumang inyong naisin, na pati ang inyong mga kaluluwa, maging ang inyong mga espiritong bahagi ng dakilang Panginoon, na nagnanasa rin naman, na inyong mapagbutihin upang nang sa gayon, ang panahon na pinagkakaloob sa bawat isa ay tunay na hindi ito nasasayang. Mga iniibig na mga kapatid, malaw na nga kayong nakikipag-aral sa paturuan ng diwa, na kung inyong bibigyan ng pagkaunawa ang bawat aralin na inilalatag sa inyong harapan, ito'y isang paalaala sa bawat isa, na kayo'y binigyan o iniwanan ng dakilang Panginoon ng mga tagapagturo na siyang gagabay at mag-aalalay sa bawat isa sa inyo sa panahon na kayo'y nagsisipag-aral. Aking mga iniibig na mga kapatid, dito kayo tinuturuan sa mga pag-aaral na aayon sa inyong mga espiritu. Sapagkat ang pag-aaral ayon sa laman ay tunay na nga ninyo itong nagaganapan sa malaon ng panahon ng inyong pakikipamuhay dito sa sandaigdigan. Subalit, ang kaitaasan ay patuloy na nagpapaalala sa lahat at bawat isa na ang inyong mga tungkulin hindi lamang pumaparoon sa kung saan nyo inaayos ang inyong mga sarili dito sa sanlibutan. Bagkus, naparito ang Panginoong Hesus upang nang sa gayon inyong maunawaan na ang bahagi ng dakilang Panginoon ay tunay nga ninyong mabigyan ng pansin sa inyong pakikipamuhay o pag-aaral sa paturuan ng diwa. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa bawat paggalaw ng isang ako, sa bawat pag-iisip, sa bawat damdamin na kanyang napagagalaw dito sa sanlibutan, ito ang nakasanayan o nagbibigay ng isang uri ng vibrasyon sa isang mag-aaral na kung kayo'y magkakaroon ng pakikipag-ugnayan, malalim na pakikipag-ugnayan sa dakilang Panginoon, tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay nagkakaroon ng isang pakiramdam na kung saan kayo nga'y hindi nakatatagal sapagkat nalalaman ng isang ako na ang bawat isa ay mayroong bit-bit na isang uri ng pakiramdam o nakasanayan, kaugalian dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, kung ang isang mag-aaral ay kanyang nauunawaan na ang pag-aaral na ayon sa laman ay inyong ang napagtatagumpayan, naway maging matalino ang bawat isa sa inyo.
sapagkat kailanman kayo na nagbibigay ng kapanahunan at pagkakataon sa inyong mga sarili dito sa laman, ang bawat isa rin naman ay umaani ayon sa laman. Maging sa inyong mga mahal sa buhay na inyong ang ginagawan ng kabutihan, sila man ay nagkakaloob sa inyo ng isang kagantihan, kung kaya't sa panahon ng inyong paghahanap, kailanman ay hindi magkakaroon ng kagantihan ang dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Sapagkat malaon nyo nang natututunan na sa inyong pagkilos at paggalaw dito sa sanlibutan ay unti-unti ninyong binibigyan o nababayaran, nakakamit ang mga bagay na dito rin naman nakukuha sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, ang katalinuhan ayon sa Espiritu ang hinahanap sa bawat isa sa inyo. Ang pakikipag-aral ayon sa Espiritu ang siyang ninanais ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na kayo'y nakakapag-ugnayan sa kanyang mga banal na espiritu na isinugo sa bawat isa sa inyo, na kayo'y nagtatamasa ng biyayang hindi nakikita, na kayo'y nakaparoroon sa paaralan na kung saan ang pintuan ay laging bukas sa lahat at bawat isa, na hindi ito nagsasara, sapagkat lahat, anumang inyong katayuan dito sa sanlibutan, ang kaitaasan ay laging handang kumukup ng isang tunay na mag-aaral na kanyang ipagkakaloob ang kanyang kabuuan sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, unawain nga ninyo ang mga paggalaw o paggawa na sa inyong harapan na inyong nagagampanan. Ito bagay isang paggawa ayon sa dakilang Panginoon? Ito bagay karapat-dapat sa kanyang harapan? O ito isang paggawa ayon sa laman, na kung ang isang mag-aral ay tunay nang magsusumikap, ang kagantihan ay tunay nang matatamo dito rin naman sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, kung ninanais pa nga ninyo mapalawig ang inyong pagkaunawa ng pag-aaral na kung bakit ang isang Jesus ay isinugo ng dakilang Ama dito sa sanlibutan, kayo nga ay hinahalina ng kaitaasan na makaparoon sa kung saan, sa paaralan na kung saan ang nagiging inyong tagapagturo ay tunay ngang mga banal na espiritu na siyang aakay at magliliwanag sa bawat isa sa mga bagay na kung saan malabo sa bawat pananaw ng isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang liwanag na nakatuon sa bawat damdamin ng isang mag-aaral, naway inyo itong mapayapong, mapagnasa, na kung ano man ang naisin at kalooban ng dakilang Panginoon ang inyong magampanan at mapagtagumpayan. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na kaorasang ito. Naway ang pagpapala ng kaitaasan, ang kanyang biyaya, at ang liwanag ang lagi ng maghari sa bawat isa sa inyo, ngayon at magpakailanman. Paalam.
Ako ang inyong kapatid sa paturoan ng diwa. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal mga kapatid mula ngayon at magpakailanman. Kung ang bawat isa ay tunay na nananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon, nakikita ba ninyo ito sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Na sa pamamagitan ng inyong paglalakbay dito sa sanglibutan, naroon ba ang isang pananampalataya? Naroon ba ang isang kaliwanagan ng inyong mga kaisipan na kung anuman ang sa inyo'y isubo at makita, mapulot sa isang sanglibutan ito, ang inyong mga sarili ay handang tumanggap at ang inyong mga sarili ay handang mag-aral. Sapagkat narito kayo sa sanglibutan ito, aking mga iniibig na mga kapatid, upang inyong ang makita kung gaano ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Isinaboy sa lahat at bawat isa na sa pamamagitan ng inyong pagparito, hindi lamang kayo patuloy na maghihirap, hindi lamang kayo patuloy na gagawa sa isang laman na inyong nakikita, bagkus ang lahat at ang bawat isa ay tunay ngang nagkakaroon ng isang katalinuhan, ng isang kapayapaan sa inyong mga sarili. Na anuman ang inyong makita na kagulumihanan sa mga bagay na paggalaw sa sanglibutan ito, narito ang isang pananampalataya ng kaakuhang iyan. Handang magandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Handang ibigay ang kanyang kaorasan. Handang magbahagi sa kanyang harapan upang sa bawat pananalita, sa bawat bahagi na inyong ipinapakilala, narito ang salita ng dakilang Panginoon, inyong ang naisa sa buhay. Mga iniibig na mga kapatid, ang sananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon ay patuloy na kumakatok. Patuloy na nagbibigay panahon upang ang kanyang mga aral ay tunay ngang mapagtagumpayan sa kanyang sarili. At dito nga kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, inaasahan at patuloy na nagkakaroon ng isang bungang mainam sa harapan ng dakilang Panginoon. Na sa pamamagitan ng inyong pagparito, hindi na nga ninyo makikita pa ang kagulumihanan sa mga bagay sa inyong paligid, sapagkat lahat at ang bawat isa ay ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat lahat at ang bawat isa ay tunay ngang natututo, tunay ngang nagkakaroon ng kapayapaan at kaliwanagan ng kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang lahat at ang bawat isa ay tunay ngang nakakapulot ng isang mainam na bahagi na nagmumula sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, gaano nyo nga nakikita ang inyong mga sarili bilang isagang tagapaglingkod sa paturuan ng dakilang Panginoon? Nakikita nyo ba ito na sumusunod ang lahat at ang bawat isa sa kanyang mga utos? Ibigin nga ninyo ang dakilang Panginoon ng una at higit sa lahat. At ang lahat at ang bawat isa ay tunay ngang makakakita ng pananagumpay. Naibig ba ninyo sa inyong mga puso ang bahagi ng dakilang Panginoon? O sa inyong mga sarili, patuloy nyo nga ninyong nakikita ang kahirapan ng isang lamang iten at patuloy kayong nagkakaroon ng mga paggalaw sa inyong mga sarili na sa inyo ay tunay nga nagkakaroon ng kadumihan. Na sa bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay patunay na pagkakatiwalaan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang buhay na sa inyo ibinigay ay pagkakatiwala. Ang buhay na sa inyo ay tunay na binubuksan at iniaaral ay panibagong pagkakatiwala. Sa pamamagitan ng inyong pagparito,
ay tunay nga ninyong makikita sa inyong mga sarili na kayo ay tumutugon sa kanyang mga utos. Na kayo ay patuloy nga ninyong nililinis ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat nalalaman ninyo ang piging ng dakilang Panginoon ang inyong pupuntahan, ang inyong pakikinggan, ang kanyang salita, ang inyong makikita, sapagkat lahat at ang bawat isa ay tunay na nakikinig at higit na lalo nagbibigay kaorasan sa kanyang mga bahagi. Mga iniibig na mga kapatid, anong uri nga kayo ng mananampalataya sa ubasan ng dakilang Panginoon? Anong uri nga kayo na gumagawa sa kanyang ubasan? Kayo pa rin ba ang patuloy na nagsisipagtakot sa sanglibutan ito? Kayo pa rin ba ang mga manggagawa na patuloy na humihingi sapagkat sila'y nahihirapan na sa buhay na ito at patuloy ang isang daing na nananaig sa kanyang salita? At kayo pa ba ang mga mananampalataya na patuloy na umuusig sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat kayo ay tunay na naghihirap? Mga iniibig na mga kapatid, maraming mananampalataya sa ubasan ng dakilang Panginoon. Piliin nga ninyo ng mainam ang karapat-dapat sa kanyang harapan. Piliin nga ninyo ang bawat inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ingatan ninyo ang buhay na sa inyo ay pinagkatiwalaan. Na sa pamamagitan ng inyong pagparito, maibibigay ninyo ng mayroong katapatan ang inyong mga sarili. Mabubuksan nga ninyo sa inyong mga pagkatao na hindi na lamang kayo patuloy na kumakatok sapagkat ang lahat at ang bawat isa ay tunay ngang mayroong hinihingi. Bagkus sa inyong mga sarili ang kahandaan ng isang mag-aarala upang makatagpo ng isang mainam na bunga para sa kanyang sarili, para sa ikabubusog ng inyong mga espiritu. Tunay nga ninyo itong mapanagumpayan sapagkat lahat at ang bawat isa ay pantay-pantay na binibigyan ng pagkakataon sa harapan ng dakilang Panginoon. Maging isang matalino kayong mag-aaral, maging isa kayong maamong tupa sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ito na lamang ang sa lahat at ang bawat isa ay inihahandog at ipinagkakaloob. Kapayapaan, kapayapaan ang sa inyo'y tunay na maibahagi mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy nagbigay handog. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.